Isang hindi kapani-paniwalang kwento ang nangyari sa nag-isang anak na babae en isang mayamang negosyante mula sa Qatar. Lumaki sa yaman at luho, isang bata na nakukuha ang lahat ng nais at nakakagawa ng anumang gusto, ngunit isang araw, biglang nabago ang kanyang paugali at labis na nagulat ang kanyang mga magulang nang makita ang kanilang anak na naging ibang tao. Sa simula, nagalit sila at nagtaka. Nakakahawa ba ang kahirapan? Ngunit ang mas nakakagulat ay ang lahat ng pagbabagong ito ay nangyari sa maikling panahon lamang ng 3 taon na siya'y nanirahan sa Pilipinas. Ano kaya ang nangyari sa kanya sa Pilipinas at ano ang nagpabago sa kanya ng lubusan? Ngayon, pakinggan natin ang pambihirang kwentong ito. Hindi na po kailangan ng limousine. Sasakay na lang po ako sa tren. Nang makita ko ang mensaheng ito, halos mahulog ko ang telepono sa labis na gulat. Tren? Sa aming bansa, iyon ang sasakyan ng mga manggagawa. Ngunit ang gustong sumakay ay ang sarili kong anak. Mahal, baliw na ba si Fatima natin? Ipinakita ko ang telepono sa aking asawa. Nahintay kami sa aming anak sa espesyal na lounge ng Doha International Airport sa Qatar. Ito ang kanyang unang pauwi pagkatapos ng 3 taon. Hawak ng staff ang isang napakagandang buket ng bulaklak. Nakaparada na rin ang itim na limousine sa labas ng paliparan. Perpekto ang lahat, ngunit nakatanggap kami ng isang ganap na walang saysay na mensaheng tulad nito. Sa simula, hindi rin makapagsalita ang aking asawa. Pagkatapos ay tumawa siya. Siguro nagbibiro lang ang bata. Ngunit isa pang mensahe ang dumating. Seryoso po ako. Hindi ko na po kailangan ng limousine ngayon. Sasakay na lang po ako sa tren pauwi. Halos lumuhod ako sa kinatatayuan ko. Ang aming anak ay gustong sumakay sa pampublikong sasakyan at gusto pa niyang mag-isa, walang bodyguard. Ang subway sa Doha ay para sa mga ordinaryong tao. Tiyak na dahil ito sa Pilipinas. Hindi natin dapat ipinadala ang bata sa bansang iyon, sabi ko sa aking asawa. Bumuntong hininga ang asawa ko. Umuwi na muna tayo, mahal. Walang saysay ang pahihintay. Matagal kaming nahintay kay Fatima. Ngunit sa huli, napilitan kaming umalis ng paliparan at naiwan lamang ang isang bodyguard. Bumalik kami sa bahay na walang dala. Tinitigan kami ng lahat ng kakaiba. Tila nagulat sila na hindi namin nasundo ang aming anak. Umupo ako sa sala. Balisa na tinitignan ang orasan. Lumipas ang 1 oras, pagkatapos ay 2 oras. Biglang tumuno ang doorbell at binuksan ng katulong ang pinto. Naroon si Fatima. Hindi siya nakasuot na mamahaling alahas o may dalang branded na bag, kundi isang simpleng maong at puting t-shirt lamang na may kaysa isang maliit na maleta na hinihila. Nandito na po ako, inay, itay, magalang na bati ni Fatima. Pagkatapos ay hinubad ang sapatos at maayos na inilagay ang mga ito sa isang sulok sa pasukan. Lumapit ang isang katulong upang kunin ang maleta, ngunit umiling si Fatima. Ayos lang po, kaya ko na po. Sa sandaling iyon, hindi ko malaman kung panaginip ba ito o totoo. Si Fatima noon ay hindi man lang kailanman nagdala ng sarili niyang bag. Pumasok siya sa sala ng natural at umupo sa harap namin. Kumusta sa Pilipinas, anak? Tanong ko ng may pag-usisa. Ngumiti ng maliwanag si Fatima. Ang ngiting iyon ay tila napakatapat. Isang purong ngiti na walang anumang layunin o pagkukunwari. Opo, marami po akong natutunan. Napakarami po na mahirap ilarawan sa salita. Tinitigan kong mabuti ang mukha ng aking anak. Walang makeup, maayos ang buhok. Ang pinakamahalaga, nagbago ang mga mata niya. Ang dating kayabangan at kawalang katarungan ay ganap na nawala. Kumusta ang tren? Anak, tanong nga aking asawa. Napakaginhawa po. Mula po sa airport papunta sa siyudad ay mga 30 minuto lang po at nakakakita pa po kayo ng tanawin sa kalsada. At ang pinakamahalaga, huminto sandali si Fatima at ngumiti. Napatunayan ko po sa sarili ko na kaya kong gawin ng mag-isa ang lahat. Ito ba talaga ang prinsesang mayabang na pumunta sa Pilipinas 3 taon na ang nakakaraan? Hindi ako nakatulog ng gabing. Iyon dahil sa pagtataka,
kung paano nagbago si Fatima. Naalala ko pa nang buong linaw ang araw na nagpasya siyang pumunta sa Pilipinas. Hayaan ninyong simulan ko roon. Si Fatima ay isang tunay na dalaga ng mataas na lipunan sa Qatar. Mula nang ipanganak, siya ay tinatrato ng kakaiba. Lumaki na palaging may mga katulong na nakapaligid sa kanya. Ang lahat ng kanyang hiling ay agad na tinutugunan. Ako mismo ay lumaki sa ganoong kapaligiran kaya pakiramdam ko ay normal lamang ito. Maagang natutunan ni Fatima na huwag tumingin ng diretso sa mata ng ibang tao. Kapag kausap ang mga katulong, madalas niyang itataas ng bahagya ang kanyang baba, titingin sa malayo, at gagamitin ang mga utos sa halip na direktang pakikipausap. Hindi siya magsasabi nga, pakibigyan ako nga isang basong tubig kundi tubig, at agad na may magdadala ng tubig. Ang paraan ng komunikasyong ito ay pang-araw-araw na sa aming bahay. Isang araw, naging fan si Fatima ngang isang sikat na Filipino popstar na si Ken. Pagpasok sa kanyang kwarto, lagi lamang naririnig ang musika ni Ken. Matapos idikit ang lahat ng poster sa dingding, ipinahayak niyang mag-aral siya ng Tagalog. Sa simula, inakala ko lamang na pansamantalang interes ito ng isang dalagitang nasa edad. Ngunit nagbago ang sitwasyon. Iyon ang araw ng ika-16 na kaarawan ni Fatima. Isinara namin ang pinakamagandang hotel. Nagdaos ang isang engrandeng salu-salo. Inimbitahan ang mga kaibigan, kamaanak, at maging ang ilang miyembro ng hari. Perpekto ang lahat. Habang masikla ang party, lumapit si Fatima at bumulong sa aking taingka. Inay, pwede po bang imbitahin si Ken dito? Karawan ko po ito, narinig ko ito, at nanigas ako. Imbitahin ang isang nangungunang celebrity sa bansa na para bang umorder ng pizza for delivery? Fatima, impossible iyon. Napakaabala niya. Agad na sumama ang mukha ni Fatima. Bakit po hindi? Problema po ba sa pera? Sabihin niyo lang po kay tatay na bayaran sila. Hindi po ba? Sa sandaling iyon, hindi ako makapagsalita. Nagulat ako at napatanto kung paano tinitignan ng aking anak ang mundong ito. Sa mga mata ni Fatima, lahat ay maaring malutas sa pamamagitan ng pera at ang lahat ay maaring upahan sa pamamagitan ng pera. Nang gabing iyon, pagkatapos ng party, seryoso kaming nag-usap ng aking asawa. Nakita mo ba kung paano tratuhin ng ating anak ang ibang tao? Ang kanyang pag-ugali ay para bang ang lahat ay ipinanganak upang paglingkuran siya. Tahimik na tumingin sa labas ng bintana ang aking asawa ng matagal. Pagkatapos ay dahan-dahang nagsalita. Naalala mo pa ba ang taong nakilala ko nung nagbiyahe ako sa negosyo sa Maynila? Ang presidente ng kumpanyang iyon ay kumakain sa kantin kasama ang mga empleyado at gumagamit ng sarili niyang baso para kumuha ng inumin. At ang pinaka-nakakagulat, huminto sandali ang aking asawa. Ang kanyang anak ay sumasakaing tren papunta sa paaralan araw-araw. Nang gabing iyon, nagpasya kaming ipadala si Fatima sa Pilipinas para mag-aral. Ang layunin ay hindi para sa edukasyon kundi para matuto siyang mamuhay ng normal. Siyempre, umiyak si Fatima at maring tumutol, sinasabing ayaw niyang malayo sa mga kaibigan at bakit kailangan siyang ipadala ng mag-isa sa ganong kalayong lugar. Nang makita niya ang aming pagiging matatag, ginamit niya ang kanyang huling baraha. Sa Pilipinas po, makakaroon po ba ako ng pagkakataong makilala si Ken? Pinigilan ko ang aking tawa at sinabi, sino ang nakakaalam? Ang Maynila ay hindi maliit na lungsod, ngunit kung swertehin ka, baka makakilala ka. At kaya, umalis si Fatima patungong Pilipinas. Pagkalipas ng 3 taon, bumalik siya bilang isang ganap na bagong tao. Sa unang ilang buwan matapos umalis si Fatima, napakatahimik. Sa tuwing dumadaan ako sa walang laman na silid nga, aking anak, sumisikip ang aking dibdib. Ang matawag sa telepono ay maikli at malamig. Kapag tinanong ko siya tungkol sa mga kaibigan o buhay sa paaralan, sumasagot lang siya, ayos naman po. Nagsimula akong magduda kung ang pagpapadala
basa kanya sa Pilipinas ay tamang desisyon. Nagpasya akong makipag-ugnayan sa host family sa Pilipinas at ang tanging nakuha kong sagot ay mahinhin siya ngunit unti-unti nang umaangkop ng maayos. Inaliw ako ng aking asawa na kailangan niya nga oras upang umangkop. Isang araw, ang bodyguard na aking inupahan na inutusan ko lamang na obserbahan siya mula sa malayo ay nagpadala sa akin ng isang larawan. Nang makita ko ang larawan, pinigilan ko ang aking hininga. Sa larawan, si Fatima ay nakasuot ng uniforme ng estudyante, nakapila sa tiyanten ng paaralan. Nakatayo siya ng pantay-pantay ang agwat sa taong nasa harapan niya at naghihintay ng kanyang turno ng natural. Ang pinakamahalaga, nakangiti siya, isang tapat na ngiti na walang anumang pakukunwari. Sa tabi niya ay isang kaibigan mula sa Pilipinas na kausap siya. Ipinakita ko ang larawan sa aking asawa. Tinitigan din niya ito nang may pagtataka at pagkatapos ay ngumiti. Nagbabago na siya. Pagkatapos ay sunod-sunod na ang mga larawan na ipinapadala. Si Fatima ay nagbibigay ng upuan sa matatanda sa tren, bumibili ng inumin sa convenience store at ibinabahagi sa mga kaibigan, o maging sa pagpulot ng basura sa kalsada at pagtatapon nito sa basurahan. Ang lahat ng kanyang pagwali ay tila napaka-natural, hindi dahil may nagutos sa kanya kundi ginagawa niya ito ng kusang loob. Pagkalipas nga 6 na buwan, nang tumawag ako sa video kay Fatima, nasaksihan ko ang isang nakakagulat na imahe. Nagsasanay siya sa isang paligsahan sa pagtatalumpati sa Tagalog. Si Fatima noon ay hindi kailanman gagawa ng mabagay na may panganib na mabigo sa harap ng ibang tao. Siya ay isang bata na hindi man lang susubukan kung hindi perpekto. Ngunit si Fatima sa video call, kahit na nadadapa sa pagsasalita, ay ngumingiti at nagsisimula muli. Tinanong ko siya, hindi ka ba napapahiya kapag nakakamali ka ng ganyan? Simpleng sumagot si Fatima, sa Pilipinas po. Ang paggawa ngang mali ay patunay na natututo po kayo. Walang sinuman ang nagtrato sa akin bilang isang prinsesa. Sa simula po, galit at nalulungkot ako. Ngunit ngayon, mas comfortable po ako. Lumipas ang panahon, 1 taon, pagkatapos ay 2 taon. Nakikita lamang namin ang aming anak sa pamamagitan ng video screen. Hindi umuwi si Fatima sa Qatar kahit sa mga bakasyon. Sabi niya ay magbibiyahe siya kasama ang mga kaibigan o gugugulin ang oras kasama ang host family. Bagaman nalulungkot kami ng kaunti, sa kabilang banda, ito rin ay patunay na mahusay na nakisama ang aming anak sa bagong mundo. Lumipas ang 3 taon, at sa wakas ay nakatanggap kami ng balita na babalik si Fatima upang mahanda para sa pagpasok sa universidad sa Qatar. At iyon ang araw na ito, ang araw na tinanggihan niya ang limusina sa paliparan at sinabing sasakay siya sa tren pauwi. Sa hapunan, natural na umupo si Fatima sa kanyang upuan. Nang ilabas ng katulong ang pagkain, bahagyang yumukot si Fatima at sinabing, "Salamat po." Nang makita niya ang aking pagtataka, nakibit balikat si Fatima. Sa Pilipinas po, normal lang po ang pagbati na ito. Ito po ang paraan ng pagpapakita ng pasasalamat sa pagsisikap ng nahanda ng pagkain. Nang gabing iyon, tinanong ko ang aking asawa, "Tama ba ang ginawa natin, mahal?" Tumingin ang aking asawa sa kalangitan ng gabi sa labas ng bintana at sumagot, "Hindi ko pa alam, ngunit nagsimula na ang pagbabago." Kinabukasan, maaga akong nagising at bumaba sa kusina. Naroon na si Fatima, nagtitimpla ng kape. Ang coffee machine sa aming bahay ay isang mamahaling Italian brand na may maraming komplikadong pindutan at knob, ngunit bihasa itong gamitin ni Fatima. "Bakit gising ka ng maaga, anak?" tanong ko. Maliwanag na ngumiti si Fatima. "Oh, inay, gusto niyo po bang tsaa? Sa Pilipinas po, araw-araw po, akong umiinom ng mainit na tsaa na tulad nito tuwing umaga. Maingat kong tiningnan ang aking anak, maayos ang buhok, walang makeup, nakasuot ngan komportableng damit pambahay.
Si Fatima nun ay agad na magma-makeup at magsusuot ng branded na damit pagising. Nagdala si Fatima na 2 tasa na sa balkonahe. Umupo kami ng makatabi. Naliligo sa sikat ng araw sa umaga at umiinom ng tasa. Ito ang unang pagkakataon pagkatapos ng matagal na panahon na nakaroon ako ng tahimik na sandali na kasama ang aking anak. Tinanong ko siya tungkol sa buhay sa Pilipinas. Nag-isip sandali si Fatima at pagkatapos ay nagsimulang makwento. Sa simula, lahat po ay kakaiba. Maliit po ang kwarto, matigas po ang kama, at araw-araw po akong sumasakayng tren papunta sa paaralan. Ngunit unti-unti po, nakakaangkop na po ako sa bagong kapaligiran. Ikunuwento ni Fatima na na-inspire siya nang makita ang kanyang mga kaklase na nagbibigay ng upuan sa matatanda sa tren at hinangaan niya kung paano itinuturing ng mga tao sa paligid na normal lamang ang ganong gawain. Pagkatapos ay ginawa rin niya ito ng natural. Inamin din niya na sa unang ilang buwan, umiyak siya araw-araw. Ang pagtrato sa kanya bilang isang ordinaryong estudyante na walang anumang espesyal na pagtrato ay nagparamdam sa kanya ng kalungkutan. Ang host family din ay tinatrato lamang siya bilang isang miyembro ng pamilya. Nagulat siya nang marinig na kailangan niyang labhan ang kanyang sariling damit. Tinanong ko, "Paano ka naglabas ng damit?" Sinabi ni Fatima na sa simula ay tumanggi siya ngunit wala ng ibang papipilian. Na-inspire siya nang makita si Maya, ang anak ng host family. Bagaman ang kanyang ama ay direktor ng isang malaking kumpanya, ginagawa pa rin niya ang kanyang sariling gawain ng normal. Ang halaga po ang isang tao ay hindi nasa kung gaano karaming tao ang naglilingkod sa kanya, kundi kung paano po tayo nabubuhay ng magkakasundo sa mga taong nasa paligid natin. Narinig ko iyon at labis akong humanga. Tila natutunan ng aking anak ang mga bagay na hindi namin maituro sa kanya sa Pilipinas. Nang tanungin tungkol sa buhay sa paralan, sinabi ni Fatima na sa simula ay napakahirap dahil sa hadlang sa wika ngunit unti-unti nang bumuti ang lahat. Nagsimula siyang matuto ng mga pangunahing bagay tulad ng pagpila at paghihintay ng kanyang turno sa oras ng pagkain. Ang mga kaibigan ko po sa Pilipinas ay itinuturing na normal lamang ang maiyon. Ngumiti si Fatima at nakuwento ng isang maliit na insidente. Isang beses ay sinabi niya sa isang kaibigan sa Pilipinas, "Huwag kang magpapakita sa akin ulit, isang banta." Ang resulta ay tiningnan siyang lahat ng kakaiba. Sinabi sa kanya ni Maya na iyon ay isang bastos na pananalita. Ang paggalang sa isa't isa ay kultura ng Filipino. Natawa rin ako. Si Fatima noon ay tiyak na magagalit kung sisitahin ng ganon. Ngunit ngayon, ikinukuwento niya ito bilang isang nakakatuwang alaala. Tinanong ko siya kung ano ang gusto niyang gawin ngayon. Sinabi ni Fatima na gusto niyang maglakad-lakad sa sentro ng siyudad ng Doha. Sa Pilipinas, madalas siyang naglalakad at gusto rin niyang subukang gumamit ng pampublikong transportasyon. Ang aming pamilya ay palaging gumagamit ng kotse na may sariling driver. Nagulat ako sa sagot na ito. Tinawag ko ang driver upang ihanda ang sasakyan ngunit umiling si Fatima. "Hindi na po kailangan, inay. Gusto ko pong maglakad." Iyon po ang tunay na paraan upang maramdaman ang siyudad. Sa huli, nagpasya akong sundin ang ideya ni Fatima. Sinabi rin ng aking asawa na sasama siya. Ito ang unang pagkataon sa loob ng 10 taon na lumabas ang aming pamilya ng walang driver. Ang umagang hangin sa Doha ay medyo mainit at maalinsangan ngunit tila hindi pinansin ni Fatima. Sinabi niya na ang tag-init sa Pilipinas ay mainit din at maalinsangan kaya ganap itong matitis. Habang naglalakad sa mga kalyen Doha, tila tinitingnan ni Fatima ang lahat ng bagay ng may bagong pananaw. Ang matindahan sa tabing kalsada, ang mga taong nagdaraan, o maging ang mga batong semento sa bangketa. Paminsan-minsan ay humihinto siya upang kumuha ng litrato. Ang ganitong kilos ay tila kakaiba.
Si Fatima noon ay halos hindi kailanman napapansin ang mga bagay sa paligid niya. Pagkatapos maglakad ng halos 1 oras, itinuro ni Fatima ang isang maliit na cafe. Iyon ay isang ordinaryong lokal na cafe, malayo sa mga mararangyang restaurant na madalas puntahan ng aming pamilya. Medyo nag-alinlangan ang aking asawa ngunit sumang-ayon din sa mungkahi ni Fatima. Pagpasok namin sa cafe, maraming mata ang napunta sa amin. Bihira para sa mga taga-mataas na lipunan ng Qatar na pumunta sa ganoong lugar. Hindi natinag si Fatima sa mga titig na iyon. Siya mismo ang umorder ng Arabic coffee. Dati, kami ang laging umorder ng pagkain para sa kanya. Ang natural na kilos na ito ay nagulat sa akin. Sinabi ni Fatima na sa Pilipinas, kailangan niyang gawin ang lahat ng mag-isa mula sa pag-order ng pagkain, pagbabayad, hanggang sa pahuhugas ng pinggan. Habang umiinom ng kape, nag-usap kami tungkol sa pagbabago ng Qatar, ang mga bagong gusali sa Doha, ang mga pagbabago pagkatapos ng World Cup at mga balita sa pamilya. Sa pag-usap, binanggit ni Fatima ang konsepto ng kapwa na nangangahulugang koneksyon, relation at kabutihang loob sa pagitan ng mga tao. Nagbigay siya ng halimbawa na ang lola and host family ay madalas magbalat ng mangga para sa kanya. Tinanong nga aking asawa, hindi ba iyan katulad ng tradisyon ng pagiging bukas balat ng Maarabo? Itinuro ni Fatima ang pagkakaiba. Ginagawa po lang natin iyon sa mga bisita o sa mga taong may mas mataas na posisyon. Ngunit sa Pilipinas po, ginagawa po nila iyon sa lahat. Maging ang driver ng bus, tindero sa convenience store, o ang janitor sa paralan. Ang masalita ni Fatima ay napabuti sa akin na mag-isip. Ang toto, sa aming bahay, ang makatulong ay halos itinuturing na hangin. Ang pagbabago ni Fatima ay hindi lamang sa labas kundi ang kanyang pananaw sa mundo ay nagbago. Matapos ang cafe, pumunta kami sa lokal na pamilihan ng Doha. Dun, nakipausap at nakipagtawaran si Fatima sa mga tindera. Hindi ko kailanman inakala na makakaroon ng ganong pakawkali ang aking anak. Si Fatima noon ay hindi man lang nakatanong na presyo ba ako bumili. Hindi, dapat kong sabihin na hindi pa siya nakapunta sa mga ganoong lugar. Habang naglalakad sa pamilihan, huminto ng matagal si Fatima sa isang maliit na tindahan ng sining at handicraft. Iyon ay isang tindahan na nakbebenta ng lokal na alahas ng Qatar. Ang paraan ng pakikipag-usap ni Fatima sa may-ari ng tindahan ay kahanga-hanga. Si Fatima noon, hindi nakipag-usap sa mga tindera, hindi man lang sila tinitigan. Ang ganda po ang kwintas na ito. Gawa po ba itong kamay ninyo, inay? Tanong ni Fatima sa may-aring tindahan. Tila nagulat ang may-ari ngunit. Mabilis na ngumiti ng maliwanag at ipinaliwanag ang tungkol sa kanyang gawa. Tiningnan ko ang kanilang pag-uusap at muli akong nagulat sa pagbabago ng aking anak. Si Fatima ay taimtim na nakikinig sa kwento ang may-ari ng may katapatan. Sa huli, binili ni Fatima ang kwintas na iyon, ngunit ang nakakagulat ay hindi ang prosesong pagtawad kundi ang pasasalamat na ipinakita ni Fatima sa may-ari ng tindahan. Ito po ay isang napakagandang gawa. Maraming salamat po, inay. Nang makita ko ang eksenang iyon, bigla kong napagtanto na ang kahulugan na pagiging tao na gusto naming ituro kay Fatima ay natural na napasama sa pang-araw-araw na buhay ng mga Filipino. Hindi natutunan ni Fatima iyon mula sa mga espesyal na kurso o lecture kundi mula mismo sa pang-araw-araw na buhay ng mga Filipino kung paano mamuhay bilang isang normal na tao. Pauwi na, nakmungkahi si Fatima. Bukas po, makasama po tayong sumakay ng tren. Nakatinginan kami ng aking asawa at parehong tumango na nakangiti. Nang gabing iyon, nakatulog ako ng mahimbing. Ito ang unang pagkakataon pagkatapos ng matagal na panahon. Nagbago ang aking anak. Ngunit may kutob ako na ang pagbabagong ito ay magdadala din magagandang bagay sa aming pamilya. Tulad ngang sinabi ni Fatima tungkol sa kapwa, napasimula itong mag-isip ako kung paano mas pahalagahan ang relasyon sa pagitan ng mga tao. Kinabukasan, pumunta kami sa estasyon ng tren ayon sa aming pinakasunduan.
Medyo balisa ang aking asawa. Ngunit nang makita ang kumpiyansang kilos ni Fatima, tila gumaan din ang kanyang pakiramdam. Sa totoo lang, excited din ako. Ito ang unang pagkakataon na gumamit ako ng pampublikong transportasyon. Pagkatapos na ang buong buhay na nakasakay lamang sa limousine at mamahaling sasakyan, kailangan po kumuha ng tiket dito. Sabi ni Fatima, inakay kami ni Fatima sa automated ticket vending machine. Dahan-dahan niyang inilipat ang kanyang daliri sa screen, pinili ang destination at nagbayad. Napaka-natural ngang kanyang kilos na para bang ginagawa na niya ito sa lahat ng oras. Paglabas namin sa platform, lahat ng uri ng tao ay naktipon doon. Ang mamanggagawa, estudyante, at ordinaryong mamamayan ay nasa isang espasyo. Ang eksenang ito ay medyo bago sa amin. Ang aming pamilya ay palaging nasa magkahiwalay na espasyo, hiwalay sa ibang klase. Pagdating ng tren, natural kaming inakay ni Fatima papasok. Bagaman medyo masikip, hindi nataranta si Fatima. Pagkatapos makahanap ng upuan, sinabi ni Fatima, mas komplikado po ang tren sa Maynila. Sa rush hour po, napakasikip na halos wala na pong lugar para tumayo. Sa masikip na espasyo, na may mga taong nadaraan, tiningnan ko ang doha ng may bagong pananaw. Isang imahe na siyudad na hindi ko pa nakita, mga tunog na hindi ko pa narinig, mga damdamin na hindi ko pa naranasan. Ang lahat ay napakabago. Masaya po ba? Tanong ni Fatima. Lahat po kayo ay nasa isang espasyo, nagbabahagi ng parehong karanasan. Tinatawag po ito ng mga Filipino na espiritu ng bayanihan o pagkakaisa po, sabi ni Fatima. Tumango ang aking asawa. Tama, iba talaga ang pakiramdam. Sumakay kami ng tren papunta sa isang shopping mall sa Doha at nagpasya kaming kumain ng tanghalian sa isang ordinaryong restaurant. Hindi isang marangyang restaurant kundi isang kainan na paborito ng mga lokal. Si Fatima mismo ang pumili ng menu at umorder. Nang dalhin ang pagkain, dahan-dahan niyang sinabi, "Kain po tayo, inay, itay." Sa Pilipinas, madalas nilang sinasabi iyan bago kumain upang magpakita ng paggalang. Pagkatapos kumain, sinabi ni Fatima, "Salamat po sa pagkain." Pagkatapos ay inayos ang mesa ng kaunti. Naramdaman ko na bago ito. Sa bahay, hindi namin kailanman ginawa iyon. Habang naglalakad-lakad sa shopping mall, ikinuwento ni Fatima na marami siyang natutunan sa Pilipinas, mula sa kasanayan sa buhay hanggang sa kasanayan sa pakikipag-ugnayan sa lipunan. Ang partikular na nakakabilib ay ang sinabi ni Fatima tungkol sa pag-unawa sa damdamin ng ibang tao. Magaling po ang mga Filipino sa pagmamasid sa damdamin ng isa't isa. Sa simula po, pakiramdam ko ay nakakainis iyon, ngunit nang lumaon, napagtanto ko na iyon po ay pagmamalasakit. Isang paraan upang hindi mapahiya ang ibang tao at upang makapamuhay ng makakasundo ang lahat. Pauwi na kami ng gabing iyon. Tahimik na sinabi ni Fatima, "Sa totoo lang po, nung bago pa lang ako sa Pilipinas, nahirapan po ako ng husto." Ang boses ni Fatima ay puno ng katapatan. Lahat po ay kakaiba. Walang sinuman po ang nagtrato sa akin ng espesyal. Sa unang buwan, gabi-gabi po akong umiyak. Gusto ko lang pong umuwi dito. Ha? Nagulat ako at tinanong, "Bakit? Bakit hindi mo sinabi?" Bahagyang ngumiti si Fatima. "Kung sinabi ko po, susunduin niyo po ako kaagad." Ngunit lumipas ang panahon at unti-unting nagbago ang lahat. Ang pagkakaroon po en sariling espasyo at oras ay nagparamdam po sa akin ng kalayaan. Hindi bilang anak ng kung sino, hindi bilang miyembro ng kung anong pamilya, kundi bilang isang Fatima. Narinig ko iyon at kumirot ang aking puso. Ngayon ko lang napagtanto na ang reputasyon at posisyon ng aming pamilya ay naging isang pasanin para kay Fatima. Gusto naming palakihin ang aming anak bilang isang espesyal na tao, ngunit iyon ang nagpatungong pag-isa kay Fatima. Pag-uwi sa bahay, agad kong tinanong, "Naalala mo ba ang Pilipinas ngayon?" Nag-isip sandali si Fatima at pagkatapos ay tumango. "Opo, inay, itay, ngunit sa tingin ko po, saan man ako mapunta, kaya ko pong ilapat ang mga natutunan ko." Nang gabing iyon,
seryoso kaming nag-usap ngang, aking asawa kung tama ba talaga ang kapaligiran na ibinigay namin kay Fatima. Maraming ideya ang dumating. Kakaiba na ang aking asawa ay inisip din ang parehong bagay. Ang natutunan ni Fatima mula sa Pilipinas ay tila hindi lamang tungkol sa kaugalian o kalayaan kundi tungkol sa relasyon ng tao sa tao, tungkol sa kung paano mamuhay ng makasama sa isang lipunan. Sa gabi, nag-usap kami tungkol sa pagbabago ni Fatima at tungkol sa aming sariling pamumuhay. Kung paano kami namuhay, ang aming pag-uugali sa mga taong nasa paligid namin, at ang pinakamahalaga, kung ano talaga ang mahalaga sa pakikipag-ugnayan sa iba. Kinabukasan, nagbigay ngang isang nakakagulat na mungkahi si Fatima. Itay, inay, ngayong weekend po, mag-volunteer po tayo ng makasama. Sa simula, hindi ko naintindihan kung ano ang ibig sabihin niyon. Volunteer. Ang aming pamilya ay nagbigay na ngang maraming pera ngunit hindi pa kailanman direktang naglaan ng oras o pagsisikap upang lumaho sa mga aktibidad ng pagbobolontaryo. Anong uri ng volunteer work, anak? Tanong ngang aking asawa. Sa isang volunteer support center po sa labas ng Doha, pwede po tayong tumulong sa pamamahagi ng pagkain. Sa Pilipinas po, madalas din po akong nagbo-volunteer kasama ang mga kaibigan ko. Nag-alinlangan ako. Ang direktang pagharap sa mga taong nangangailangan ng tulong at paggawa ng serbisyo ay isang bagay na hindi ko kailanman naisip. Ngunit nang makita ko ang seryosong mukha ni Fatima, mahirap tanggihan. Subukan natin minsan, kinindatan ako ng aking asawa, kaya nagpasya kaming mag-volunteer sa weekend na iyon. Inihanda ni Fatima ang lahat, nakipag-ugnayan sa center para sa appointment at tinanong kung paano kami makatulong. Mukha siyang napakakamature pagdating ng weekend. Iba ang suot namin kaysa karaniwan. Hindi marangyang damit o alahas kundi simpleng, komportableng kasuotan. Papunta sa support center, hindi pa rin ako comfortable dahil ito ang aking unang karanasan. Pagdating namin, mainit kaming sinalubong ng volunteer coordinator. Tila nagulat siya nang makilala niya kung sino kami, ngunit natural na nakipag-usap si Fatima. Marami na po akong nasalihang volunteer activities sa Pilipinas, kaya po inaya ko ang aking mga magulang na sumama. Paano po kami makakatulong? Hiniling sa amin ng coordinator na tumulong sa paghahanda at pamamahagi ng pagkain. Nagsusuot kami na apron at pumasok sa kusina. Ako at ang aking asawa ay labis na nahihiya ngunit bihasa si Fatima sa paggalaw mula sa pagdadala ng pagkain, pag-ayos ng mga plato, hanggang sa pahuhugas ng pinggan. Ang nakakagulat ay habang lumilipas ang oras, unti-unti kaming nakasabay sa trabaho ng natural. Sa simula ay nakakabigla at hindi comfortable. Ngunit pagkatapos ay nagsimula akong maramdaman ang halaga ng trabaho. Lalo na ang ngiti nga manggagawa na nakakatanggap ng pagkain na aming inihanda at nagpapasalamat. Iyon ay tumagos sa aking puso. Pauwi na pagkatapos ng volunteer activity, lahat kami ay nababalot ng kakaibang pakiramdam. Bagaman pagod, naramdaman namin ang kasiyahan. Ang pakiramdam na ito ay ang una kong nakuha. Kumusta po? Tanong ni Fatima. Nag-isip sandali ang aking asawa at pagkatapos ay sumagot, mas maganda kaysa inakala ko. Dahil po sa unang pagkakataon, medyo nakakabigla, ngunit pagkatapos ay naging mas natural. Tumango rin ako. Sabi mo, madalas mong ginagawa ang maito sa Pilipinas, hindi ba? Kumusta iyon nun? Naliwanag ang mata ni Fatima. Sa simula po ay required po en paaralan, ngunit habang ginagawa ko po, naging masaya po ako. Ang pinakamahalaga po ay kung sino man po ako at gaano man po karami ang aking pera. Hindi po iyon mahalaga. Ako po ay isang tao lamang na tumutulong sa ibang tao. Napakagandang pakiramdam po niyan. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon pagkatapos ng matagal na panahon, malalim akong namuni-muni. Ano ang halaga na aming hinabol sa buong buhay namin? Ano ba talaga ang mahalaga? Sa gitna ng pribilehiyo at kayamanan, ano ang nawala sa amin?
Tila natakpuan ni Fatima ang mga iyon mula sa Pilipinas. Mabilis na lumipas ang panahon at hindi nagtagal ay 2 linggo nang umuwi si Fatima. Bagaman papalapit na ang oras ng pagpasok sa universidad, sinabi ni Fatima na mas gusto niyang bumalik sa pag-aaral sa isang universidad sa Maynila kaysa sa Qatar. Sa simula ay tumutol kami, ngunit ngayon ay nakpasya kaming igalang ang pinili ni Fatima. Ngayon ang kaarawan ni Fatima, kung dati, mag-host kami ng isang marangyang party na may maraming bisita. Ngunit sinabi ni Fatima na gusto lamang niyang magdaos ng isang simpleng party kasama ang pamilya at humingi siya ng isang nakakagulat na regalo. Regalo sa kaarawan. Pwede po ba akong humingi ng isang espesyal na bagay? Siyempre, kahit ano. Sagot ko, gusto ko pong ako mismo ang mahanda ng hapunan para sa buong pamilya gamit ang mga pagkaing natutunan ko sa Pilipinas. Nagulat ako na halos hindi ako makapagsalita. Ang aming bahay ay laging may profesional na chef na naghahanda ng pagkain. Ang pagpasok ni Fatima sa kusina ng mag-isa ay hindi maisip. Kailangan mo bang tulong ng chef? Anak, umiling si Fatima. Gusto ko po talagang ako mismo ang gumawa. Sa Pilipinas po, natuto po akong magluto kasama ang Ginay-inay host family. Kaya't inokupa ni Fatima ang kusina. Sinubukan ng katulong na tumayo sa tabi upang tumulong, ngunit iginit ni Fatima na siya mismo ang gagawa ng karamihan. Bagaman hindi kami mapakali, nang makita ang kumpiyansang kilos ni Fatima, nagpasya kaming maghintay. Pagdating ang gabi, puno na ang mesa ng maingat na inihandang pagkain. Adobo, sinigang, pancit, lumpia, at marami pang iba. Lahat ay gawa mismo ni Fatima. Maligayang kaarawan, Fatima. Itinaas ngang aking asawa ang kanyang baso. Ngumiti ng maliwanag si Fatima. Salamat po, itay-inay. Sinimulan naming tikman ang mapagkaing inihanda ni Fatima. Sa totoo lang, hindi ito may hahambing sa kasanayan ng isang profesional na chef. Ang ilang pampalasa ay medyo malakas ngunit kakaiba. Mas masarap ito kaysa sa anumang marangyang pagkain. Dahil ito ay pagkain na inihanda ng aming anak ng buong puso. Kumusta po? Tanong ni Fatima nang may pagkasabik. Napakasarap, anak, tapat kong sinagot. Pagkatapos kumain, oras na para hiwain ang tsake. Biglang tahimik na sinabi ni Fatima, sa totoo lang po, may isa pa po akong gustong sabihin. Seryoso kaming tiningnan si Fatima. Pagbalik ko po sa Pilipinas, gusto ko pong ipagpatuloy ang pagboboluntaryo sa support center na iyon at sa hinaharap gusto ko pong gawin itong propesyon. Namutla ang mukha ng aking asawa, ang isang miyembro nga aming pamilya na gumawa nito bilang isang propesyon ay mahirap isipin. Ngunit nang tiningnan namin ang seryosong mamata ni Fatima, alam namin na hindi ito isang biglaang ideya. Bakit gusto mong gawin iyon, anak? Tanong ang aking asawa. Nag-isip sandali si Fatima at pagkatapos ay sumagot. Nang manirahan po ako sa Pilipinas, napagtanto ko po ang isang bagay na ang mamapribilehyo na mayroon po ako ay hindi ko po pinahirapan. Ito po ay swerte lang na ipinanganak po ako sa pamilyang ito. Sa tingin ko po, ang paggamit po ng mga pribilehiyong iyon upang tumulong sa ibang tao ang aking responsibilidad. Labis akong naantik sa mga salita ni Fatima. Ang aking maliit na anak ay may ganong kalalim na pag-iisip, parehong nagulat at ipinagmamalaki. Kung ano man ang gusto mong gawin, gawin mo. Sa wakas ay nagsalita ang aking asawa, rerespetuhin namin ang desisyon mo. May luha sa mga mata ni Fatima. Maraming salamat po, inay, itay. Ang ibang tao ay tiyak na hindi makakaintindi. Nang gabing iyon, sa unang pagkataon pagkatapos ang matagal na panahon, naramdaman ko ang kapayapaan sa aking puso. Ang pagpapadala namin kay Fatima sa Pilipinas ay tiyak na hindi isang pagkakamali. Maari pa ngang sabihin na ang desisyong iyon ay nakatulong kay Fatima na maging isang tunay na tao. Hindi na si Fatima ang prinsesa. Siya ay isang tao lamang na naghahanap ng kanyang sariling landas at isang napakagandang tao. Bigla kong napagtanto na ang tunay na pribilehiyo ay hindi pera,
o posisyon kundi ang pakiramdam ng koneksyon sa iba at ang paniniwala na makakulong ka sa mundo. Tinuruan kami ng Pilipinas, ako at ang aking anak, tungkol sa kahulugan ng pagiging tao at nagbigay ito ng isang bagong simula para sa buong pamilya. At ngayon, gusto ko ring maging bahagi ng paglalakbay na iyon. Marahil ako rin ay makapamuhay ng mas makataong buhay tulad ni Fatima.